Okay, our next question will come from Alan Sangkon of Starbuzz. Sir Alan yan, gabi na mag-pictorial talaga sa akin yan. Kahit after pictorial na, dinidelete agad niya. Alam ko yan. Ay, nasa gitna pala sa ang kanyang video. Hey, congratulations, Melay. Salamat, sir. Bali, nasubaybayan namin yung career mo no, from the time na lumabas ka doon sa PBB House. Even up to now, ikaw yata isa sa mga nananatiling PBB House na nandito pa rin. And ang layo na ng narating mo. Salamat. May sarili ka ng talk show, di ba? Pero did you imagine yourself na ano, na parang kumbaga paglabas mo ng bahay ni Kuya, magiging host ka? Kasi parang tinitignan namin comedy yung dating mo sa mga movies, di ba? Wala akong naisip talaga yan, sir. Kasi yung pagkapasok ko sa PBB, parang na disgrasya lang siya ba? Na parang sa loko-loko lang ng mga kaibigan. Tapos nung nakita ko na dito ang swelduhan dito, medyo nasilaw na ako. So, pagkatapos nun, parang nadire-diretso na. Pero wala akong mga plano-plano na ganyan. Kaya hindi ko man alam kung anong capabilities ko. Ang alam ko lang siguro, mga maloko lang ako, yung mga tawanan. And thank you, Lord. Ang nag-suggest talaga sa akin na maging host talaga is ang aking asawa, si Jason. Siya talaga ang nagsabi sa akin at sinuggest na kay Direk Lori na, Direk, mas maganda to ang aking asawa na maging host to siya, Direk. So wala pa naman ako nag-host doon, pero parang nakitaan na siguro niya na ang ingay ko sa bahay. Kaya naman umaga na, bakit ngayon ka lang umuwi? Mga ganun siguro. So talagang, after noon, talaga na dire-diretso na magandang buhay na, I dare you, dire-diretso na yung at nanahimik na ang buhay ni Jason. Kasi hindi na sa bahay nagdadaldal Sa host TV na ako, hosting na ako nagdadaldal. Tapos, nakita namin dun sa teaser na kung bakit nagkaroon ng one-on-one because nag-viral yung speech mo dun sa AAA, di ba? Ano ba yon? Parang malaman lang namin, prepare mo ba yon? Or parang spontaneous lang na lumalabas sa'yo yung speech na yon? Kung sasabihin ko na pinipare ko yun, baka magmura kayo sa akin. Takapangit mo yun. Hindi kasi yun, ang aking family sa aking pulp studios, ang aking pulp is very lovable talaga sila sa akin. Sila Inang Reyna, sila Madam Kring. A-attend daw ako ng AAA. So ako, akala ko a-attend lang kasi mahal ang ticket nun eh. Mga tag 20,000 plus ngayon. So a-attend ako, dun pa lang sa pag-attend, very happy na kami. Kasi siyempre, ilan kayo a-attend? Siyempre, sinobrahan ko, libre na eh. Anak ko, mahilig pa sa K-pop. So talagang dinamihan ko pag-attend. Pero ako daw, magagawin daw ako. Wala akong alam-alam na may award ako. Niluloko nila ako na may award daw yung uma-attend. Siya! Ano naman yung award ko? Ano, award ako ng pagalitan ako. Gano'n. Hala, pagdating doon kay may award pala ako. Kaya pala nung nandun ako sa lamesa, aalis na ako. Doon ako upo doon sa audience. Nagalit ang Koreano. Choka! Hasin ko kaya! Nagalit na gito siya. Kaya siguro ang kamera pala nila naka-choreography na pala. Doon ako nung tinawag na ako, tapos wala akong makausap doon, parang nag-anxiety nga ako doon. Sino bang pwedeng kausap ko? Yung mga Koreano, nakagano'n na talaga, 6 hours na ako. Grabe naman to sila maka-penetrate sa kanila magiging artist. Talagang, ako, okay, nakagano'n na ako, parang pagod na ako. Nung tinawag ang pangalan ko, grabe naman. Uy, so ako parang anong sasabihin ko nito? Mabuti, may nauna pang nag-English na Koreano. Yun ang nasabi ko na. The rest is history na talaga hindi ko na kaya yung English ko doon. Pero ang pinaka-surable ko talaga na talagang mapasalamatan si Lord at ang family ko. At si Lord talaga, si Lord ang nabigay ng honor, award na yun. Wala nang iba. At syempre ang aking, si Inang Reyna, sila Madam Kring, thank you so much. Aking pulp studio family. You deserve it naman. Pero yung last question ko, parang kasi kumbaga pumapayag pagka na sa pagiging host, di ba? Ano yung gustong makilala ka? Kasi doon best actor, di ba? Parang doon sa movie mo. Mas makilala ka bilang best actress or actor or maging best host. Yan yung gusto mong, kumbaga, choice kung may choice ka. Sobrang salamat, sir, sa iyong katanungan, sir. Pero kung may choice lang ako, sir, no? Sobra akong kontento kung ano man ibigay sa akin. Kay ako man wala ang plano ko is hindi man best ang plano ko, ang plano man ni Lord ang best. Kay kung hinayaan ko lang siya sa plano niya, mas the best yung para reaction ko eh. So kung ako sobrang happy na ako sa awarding na yun. Kahit yun nilang matanggap ko sa buhay ko, hindi ko na talaga hindi ko nga in-expect yun eh. Pero kung ano man, kung actor, actress, host, pero baka mas host na lang, no? Kasi nakakahiya naman yung actress, ang dami nila Mega Shawi, nila Nora Honor, yung hiya ako pa yung nakuan doon. So, baka host na lang. So, thank you, Melay. Congratulations Salamat sa your kayo. new show. Congratulations. Thanks, Alan. Thank you. Ay, bakit dito si Mr. Ray Valera? Char lang. Char lang.
Our next set of questions will come from Keita Dar of Random Republica. Hi, Melay. Congratulations. Kumusta yung experience na solo host ka dito? Kasi syempre sanay ka nandyan sina Ma'am si Jolina, Ma'am si Reg. Sobra talaga akong nakuan din. Parang nakaramdam din ako ng sadness. Oo. Kasi siyempre wala ang aking mga mamshi eh. Kaya nung in-offer to sa akin ba, hindi talaga ako parang, host, ako yan. Pero nung sinabi na Bisaya, doon ako naburutan ng tinik. Kasi ayaw ko talagang makakuan ba. Siyempre yung mga fans namin sa Magandang Buhay, miss na kami. Alam mo yung love na love kami. So ayaw ko makabypass ba. At pinakaayaw ko yung bahala na ako ang masaktan. Ayaw kong makasakit talaga. Na pag magkaroon ako ng show na Tagalog na gano'n yung solo ko, ayaw ko. Kasi sobra ako, ang rapport namin sa Magandang Buhay at mas maganda pa rin may kasama ka sa isang show. Ito naman, nung sinabing Bisaya, doon ako na dahil na tanggapin ko. Kasi nga Bisaya and gusto ko rin talaga na marami ding mga Bisaya na matutuwa na talagang yung Bisaya show nilagay na sa national. So yun ang pinakakilig ng mga Bisaya kaya doon ako na happy. And na-mention mo rin kanina na dati kayo yung nag-a-adjust, kami naman yung mag-a-adjust ngayon. Nung nagsisimula ka pa lang dito sa Manila, meron bang experience na dahil Bisaya ka, nahirapan ka sa mga salita, nagkamali o any memorable experience? Marami talaga. Di ba yung mga kuan, yung parang, nasama ko nga dito sa usapan nga namin, yung parang, anong tawag yun, nalibog. Yung sa taxi. Yes. Sabi ko, kuya, dyan, liliko, dyan, kuya. Sabi niya, first man ko dito sa Manila. Sabi niya, ha? Saan ba dito? Kuya, nalibog na ako sa iyo. So, ang driver naman, pangit ang mukha nito, nalibog sa akin. Kasi ang nalibog sa Bisaya, nalito. Na parang nalito na ako sa'yo kung saan ba talaga yung lugar namin. Pag sabi ko ka, nalibog ako sa'yo, pero natakot yung driver. Uy, so, ituro mo na lang kung nasaan. So, yun yung mga Bisaya ba na, alam mo yung minsan hindi mo talaga maiwasan. Kasi dito sa inyo, ang kuan sa inyo, ang langgam sa inyo, nasa lupa pa. Sa Bisaya, nasa kuan na, nasa ere. Lumilipad. Ang langgam kasi nasa amin, ibon. Oh, so parang iba-iba talaga ang aming mga kuan. So, iba talaga din pag nandito kami sa makuan ka rin eh. No? Masalamat kayo. Salamat. Thank you, Kate. We have a question from the entertainment editor of Tempo, other than Neil Ramos. Good afternoon po. Kanina napanood lang namin yung teaser na parang sabi mo nga, parang nagkikwentuhan lang kayo, parang ganun. Pero ano ba ang kabuuran nung show? Paano ba lalatag to? Just like, paano? Ito, sumama ka na lang sa meeting namin. Sir, lang, sir. I love you. Sir. I love you, sir. I love you. Hindi. Itong aming, lalatag to siya, sir. Bale, it's all about happiness. Yung, hindi, minsan pag may usapan, maiiyak ka, di ba? Pero dito, kailangan mabawi to ng iiyak ka sa tawa. Kasi para bang, kumbaga yung pag-uusapan natin, yung buhay mo, reminisce, ito kasi mga artista na ito yung parang very famous na nito mga artista, celebrity ng mga Bisaya to, famous na. Minsan kasi baka, ang relaxation na lang nila yung interview na Bisaya. So para sila nagpamassage, para silang nakipagkwentuhan sa kanilang auntie ba, "Uy, kamusta naman ka dyan, auntie?" Tapos, pag yung parang may sundutan na parang iyakan na, talagang kailangan talaga mabawi na tatawa talaga itong ating mga celebrity ng mga Bisaya. It's all about life. It's all about past na life nila. At meron din, tatanungin ko rin sila kung okay sa ating mga celebrity, yung mga dumating din na mga time sa buhay nila na yung mga issue na dumating sa kanila. Kung open up sila, okay na open. Kung hindi naman, i-edit out. Diba? So, lahat ng mga pwede nilang sabihin under the sun na in Bisaya na pwede silang mag-open up sa kanilang kuanti. Yun ang aming pag-uusapan dyan. Okay. So, easy-going matter. Ma'am, kasi ang target nyo basically like Bisaya, no? Bisaya, pero may makakapanood din na ito na hindi Bisaya, di ba? Opo. Ma-expose din ba kami sa mga kultura o mga kaalaman na tungkol sa inyong, Visayan thing? Of course, sir. Dito nga namin ipakilala ang mga Bisaya, sir, na kami hindi kami harmful. Parang binibento ko ng mga Bisaya, no? You can, actually, sir, you can buy one, take one sa mga Bisaya. Marami ka ding maiintindihan sa mga Bisaya culture at mga tradisyon na, ay, parang sa Tagalog din yan, ha? Ay, parang ganyan din pala mga Batanggenyo. Parang gano'n. Kaya pala nagsuswak din minsan. Kaya pala yung mga
taga-Tarlac, nakapag-asawa na Bisaya. Kasi may in common pala sila ng mga ganito. So, makikilala nyo ang mga Bisaya at ma-understand nyo kung bakit parang galit kami. Ganun lang talaga kami magsalita para, naunsa naman ka! Pero hindi pala kami galit. At may understand mo din dito kasi ang Bisaya naman, hindi lang kami. Parang Visayas, Mindanao, mayroon din mga Ilonggo, iba naman yung kanila. Pero nakakaintindi sila sa Bisaya. Mayroon ding mga waray-waray na nakakaintindi sila sa Bisaya. So, parang ganun mga Chabacano na nakakaintindi din sa Bisaya. So, parang ganun lang, sir. Okay po. Lastly, ma'am, Walang hindi ka problema, ba natatakot na ma-overexpose ka? I mean, may magandang, may show ka pa, the other one, sa morning. Tapos eto nga, walang takot sa'yo na maring masyado ka nang nakapapanood madalas sa, online and TV. Siguro kung overexpose ang tawag dyan, sir, wala naman akong takot, sir. Mas takot ako pag hindi ako masweldohan, sir. Ito naman, as aming magandang buhay naman is talagang, alam mo, may mga panaka kami dyan ng mga tapings. At ito naman ang aming one-on-one every Saturday at Sunday lang ito. So talagang hindi naman ito talaga makakakuha. At saka Bisaya nga ito, so parang makuha naman ito, malayo din sa Tagalog na talk show at sa Bisaya na talk show. Iba namang audience. Thank you po. Thank you so much, sir. Sir Ronnie Ricketts. Hindi siya yun. Sorry. Akala ko Hindi siya. Sa katagaran mo, Diri, kita, bakit parang si Ronnie Ricketts na? Iba siya, iba. Thank you, Sir Neil. Our next question will come from John Michael Bueno of Kumagkaw. Ayan, siguro, kilala ko yan. Since day one sa Memilaso namin, siya talaga is very supportive sa amin. Thank you so much. Yes. Hi, Melay. Hi, I was very fortunate enough to actually witness your wedding in Gansan. English lagi siya. Thank you for... Salamat. No, I mean, we've had history, kumbaga, when I was covering in the early days. I'm really thankful that you have become who you are today. Well, first of all, congratulations sa new show. Thank you so With this new show, gagawan niyo pa ba siya ng mga other things aside from, of course, yung format niyo kasi ngayon, para siyang podcast Okay, oo. per se. So this is just plainly talk. But are you, in the near future, do you plan to put out some episodes that would require you to go out of the studio? Like, perhaps go to your hometown or the hometown of the person that you're interviewing, things like that? Yes. Ito na, maraming salamat sa tanong mo kasi yung tanong mo nakakrak ng utak ko. Ito kasi, I love you, Kumagkaw. Maganda itong tanong ni Kumagkaw kasi itong show namin, ito pala yung preliminary. Kung bibigyan pa kami ng budget, kayo din ang magsasuggest. Pakikinggan namin kayo kasi yung itong pag-artista ko kasi dahil din sa inyo sa mga nanonood ngayon sa mga kuanizens kasi sila nagpapatrending sa akin kahit wala naman akong ginawa, pinabalik yung mga videos ko. So, kayo ang magsasuggest kung anong gusto nyong mangyari dito sa Kuan on One. Kung gusto nyo bang lumabas kami sa studio, pupuntahan ba namin, sino ang gusto nyong i-guest namin, pupuntahan ba namin yung mga lugar, nasa inyo yan. So, kapag nasa power ninyo ang ikauunlad ng aming Kuan on One. So, pakikinggan namin kayo, don't worry. Kung ano yung mga suggestion nyo, pagmimitingan namin at pag-uusapin namin na talagang magawa namin. All right. How does your family think of your success? I mean, yung mga na-achieve mo, anong nararamdaman nila, Jason, ng mama mo and papa mo? I think they don't think it. Because they don't have mind. They sobrang grateful, Grabing pagka-grateful talaga. Grabe talaga. Kaya wala kaming sawa na magpasalamat kay Lord. Every day talaga, kung may time kami na, kung wala kaming time work ngayon, magsisimba talaga kami, magdadasal kami, magro-rosary kami. Kasi wala naman ako. Sino ba naman ako dito? May pinsan ba ako dito sa ABS para magkuan? At saka, yun palang mga kuanizens na sila ang gumagawa ng mga videos namin ng mga kalokohan. Tapos ginagawa nilang cartoons. Doon palang parang masabi ko, grabe naman si Lord. Wala na nga tayong ginagawa, nananahimik na nga tayo sa buhay natin. Pero talagang grabe si Lord na ipakilala kami ba para magkaroon ng blessing na kagaya nito. So, ang pamilya ko, sobrang grateful sila. Mama ko, papa ko, si Jason, grabe talaga. Sama-sama siya sa akin sa simba. Talagang, God, thank you so much, God. Thank you talaga tayo kay Lord sa mga blessing na binigay niya. But, would this interfere with your other shows and also of course, yung content na nilalabas ninyo sa your own YouTube channel? This will not interfere because I am so scared. Hindi ito mag-interfere kay kuan man ito ka ng Bisaya man ito na show. And yung magandang buhay naman is
talk show, pure Tagalog, and lahat makaka-relate yun, Bisaya, Tagalog. And kasama ko ang mga mamshi ko na mga different insight na mga mamshi, different kinds of mamshi. At ito namang aming YouTube namin, minsan lang naman kami mag-post na. Di, minsan pagka nang may kuan kami, may time kami, yung about family naman yung aming YouTube. Kay, parang pinapakilala namin. Or actually, ang YouTube namin for memories talaga yun. Sa pagdating ng future, may mapapanood kami na, ay, ito yung ginawa natin, oh. Yung ganun. Pero sobrang thank you din sa mga blessing na dumadating sa YouTube namin. What would your message be to yung pinaka-solid na fanbase group niyo na, which is Malason? Thank you so much talaga sa mga Milason talaga na hanggang ngayon, dalawa na lang sila. Tsaka lang. Sa mga Milason, grabe talaga. Especially to Ate Lulu talaga, grabe. Sila Ate Grace. Thank you so much ba kay grabe talaga ang, yung mga, alam mo yung mga simpleng like, simpleng pagsuporta, simpleng pag-share, sobra ang nabibigay sa aming blessing. At ngayon, sobra nilang mahal kasi ang dalawa naming mga chicken nuggets. Kaya, thank you Lord sa inyo. Wala kami ni Jason talaga dito kung hindi dahil sa inyo. Kaya thank you kay Lord na binigay kayo sa amin. Alright, thank you so much, Nilay. Thank you so much, Kumagkaw! Since day one kasi yan siya, nakakrush na sa kanya si Sir Von. Ay! Correct lang natin, Ma'am Shi, every Tuesday, 6 p.m. sorry, yung episode. ating Kuan-on-One. Every Tuesday pala, 6 p.m. Yes. Diba, hindi ko alam ang kuan ko, oras ko. Fresh new episodes and every Tuesday. Thank you. Okay, ito